paglilinaw lang po na ako po ay hindi eksperto sa larangan ng hayop. So mas mabuti pa rin doon kayo magtanong sa mga expert, no? Pero na magurod bayad bumunta na sa expert. Agwanta lang sa mo dire. Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang tungkol sa full blood at purebred, no? So marami kasing nakikita ko sa online na nagbebenta daw sila ng full blood. Tapos Anglo-Nubian yung benta nila. Wala pong full blood sa Anglo-Nubian. So ang pinakamataas po na kalidad ng Anglo-Nubian is yung ADGAR registered. Tapos pag sinabi kasing full blood, sa Boer lang natin yan ma-apply. So pag sinabing full blood naman sa Boer, yan yung mga may pedigree or yung may mga certificate na kambing. Katumbas naman noon sa ADGAR registered na Anglo-Nubian, yung purebred ADGAR registered, yan naman yung pinakamataas na kalidad sa kambing ng Anglo-Nubian. Yan yung may certificate, yung ADGA or American Dairy Goat Association. Yan yung pinakamataas na kalidad. So iba-iba po, no? Sa Boer naman, may purebred din. Yan yung mga kambing na Boer na walang papel or walang hindi na register or wala yung mga papel nila. Mayroon palang additional category sa ADGA, registered Anglo-Nubians. So yung designation is RG1, meaning registered grade 1. So 50% registered po yon. RG2 or registered grade 2, so 75% registered. AM or American Nubian, which is 87.5% registered. Yung RG1, RG2 at saka AM or American Nubian, ito yung mga kambing na 100% purebred, kaso nawala yung mga papel nila. Bucks from registered grade parents cannot be registered. So yung mga babae lang po ang pwedeng i-register. Anglo-Nubians with other bloodlines, example native, so hindi siya pwedeng i-register as RG1, RG2 or American Nubian. Tatawag nating purebred ang isang Anglo-Nubian kapag yung bloodline niya or yung dugo niya is 95% pataas. So yung F5 na kambing is considered as purebred Anglo-Nubian dahil nasa 96 or mga 97 na 97% na yung dugo niya. Yung F4 is hindi pa considered as purebred kasi nasa 93% pa lang mahigit.